Isa po mapagpalang panunod sa inyo mga kaibigan at mga kapatid. Muli po, welcome ko po kayo sa isang panibagong pag-aaral, isang panibagong quarter, isang panibagong series, isang panibagong reflection mula po sa napakagandang tema na papanahon, na dapat talaga nating malaman, na dapat talaga nating pag-aralan, na dapat talaga na tayo sa biyaya ng ating Panginoong Diyos ay matutunan natin. Ang topic na ito, walang iba, ang pag-uusapan po natin para sa mga susunod nating mga pag-aaral ay pinamagatang yung Great Controversy. Okay? Titignan po natin mula sa salita ng ating Panginoong Diyos, aalamin natin ang mga katanungan kung bakit may mga pagsubok, bakit may mga problema, bakit na may mga hinaharap tayo na hindi natin maunawaan dito sa lupa. Ito ba ay plano ng Diyos? Ito ba ay gusto ng Diyos? O ito ay resulta ng pagkakasala ng tao? Or meron pa ba na ibang dahilan? At yan po ang pag-uusapan natin, mga kaibigan ko, mga ginigilo ng mga kaibigan, mga batid. At gusto ko po muna kayong pasalamatan sa inyong ginawang pagsama nung mga nakaraan po nating pag-aaral. If you miss it, I'm inviting you to join us in our live program and of course to visit our Facebook page at ganoon din po aming YouTube account. Nandun lamang po yung mga pag-aaral natin sa aklat ng Psalms. Napakaganda kasi ilang topics yung diniscuss natin ng mga major themes in the book of Psalms na nawa po yung makatulong upang mas lalo tayong mapalapit sa ating Panginoong Diyos at maisuko natin ang ating buhay sa Kanya. At tulad po ng sinabi ko kanina, pag-uusapan natin ngayon, Great Controversy. And for many of you, maaaring ito ay isa review, maaaring sa iba ay bago, ang ganun pa man. We will look at this in a practical sense, at titingnan po natin yung mga aral na nais iparating sa atin ng ating Panginoong Diyos sa pamamagitan nito. At para po sa pag-uumpisa ng series na ito, ang topic po ng ating tatalakayin ngayon ay pinamagatang The War Behind All Wars. Samahan niyo po ako sa ating gagawing pag-aaral na ito. Ako po si Pastor John Alexis Mercado at patuloy po kayong sumusubaybay sa paglilingkod na ipinagkakalo po sa inyo ng 3 Points Ministries na napapanood din naman sa Hope Channel Philippines. Purihin ang ating Panginoong Diyos sapagkat nagpapatuloy po tayo. Gusto po naming purihin ang ating Panginoong Diyos at sa loob ng ilang taon ay tuloy-tuloy na tayo po ay nakakapagpahayag, nakakapag-share ng salita ng ating Panginoong Diyos dito po sa online platforms o dito po sa mga pages na kung saan po ay kayo ay sumusubaybay. Maraming salamat sa ating Panginoong Diyos at yan din po sa mga kapatid, mga kaibigan na kanyang pinagpapala upang nang sa ganun ay ipag-pray po tayo at i-share ang kanilang mga blessings para nang sa ganun po yung ating mga kagamitan, yung ating mga nais na mga gamit para sa gawain ay magkaroon po tayo. Marami pa po tayong gustong i-improve. But by the grace of God, He has been so good. Para po nang sa ganun ang ministry ito ay makapagpatuloy. Muli po, gusto kong pasalamatan ng mga kaibigan, mga kapatid na nagpe-pray, nagsusupport dito po sa ating ministry. Hindi lamang dito sa ating online ministry, kundi maging yung ating po mga pagbisita sa iba't ibang lugar. Purihin ang ating Panginoong Diyos. At hindi po ito mangyayari sa aming mga sarili lamang. Hindi rin ito mangyayari kung tayo-tayo lamang. Nangyayari ito all because of the amazing grace of God. Amen? At kung ito po muna pagkakataon na nakakasama namin kayo, we are inviting you to like our page, to follow to hit the notification bell, to subscribe sa aming pong YouTube upang sa ganun po ay ma-notify po kayo sa mga pag-aaral namin pong inihahatid sa inyo. Hindi lamang po ito yung lesson na meron po tayo o yung pag-aaral na meron tayo. Mayroon pa tayong mga ibang araw na nagtatalakay rin po tayo ng mga practical na mga paksa o mga topics. So we are inviting you to join us as well at nawa po ay maging blessing sa inyo itong mga
pinag-aaralan po natin. Ano po? At again, purihin ang ating Panginoong Diyos sapagkat magkakasama po tayo at ano man ang inyong mga pinagdadaanan ngayon, nawa po ay manatili tayong manghawak sa ating Panginoong Diyos at ipatuloy nating isuko ang ating mga sarili sa Kanya. Sa pagsisimula po ng ating pag-aaral nitong ating series na Great Controversy, I'm inviting you all to bow your heads and let's pray. Ama po naming Diyos, dakil at makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpupurit ng papasalamat sa pagkakataong ipinagkaloob nyo sa amin upang magkasama-sama na mag-aral ng inyong mga salita. Tulungan nyo po kaming maunawaan ito. Tulungan nyo po kaming maitanim sa aming mga puso. Tulungan nyo po kami, Panginoon, na ang mga bagay na aming matutuklasan, aaralin, ay matulungan kaming mas lalo po kaming makakilala sa inyo at mas magiging malapit po kami sa inyo. Salamat, Panginoon, because you are reaching out to us. Salamat, Panginoon, dahil alam po namin kasama namin kayo ngayon at kayo pong tutulong sa amin. Maraming salamat sa inyong kabutihan. Salamat sa inyong pagmamahal. We bring back all glory and praises to your name. In Jesus' name we pray. Amen. At ang pag-uusapan po natin ngayon ay pinamagatang The War Behind All Wars. Napakaganda nito. Ano po? Yung mga digmaan na nakikita natin sa sanlibutan, merong nauna ng digmaan na nangyayari. Or pwede rin natin sabihin, merong nagiging dahilan. Merong battle that's happening even before all of this happened. Yung mga digmaan sa bawat bansa, pag-aaway ng mag-asawa, pag-aaway ng pamilya, pag-aaway ng mga tao sa kapaligiran, ng kapwa-trabaho, ng mga pag-aaway ng mga magkakaibigan, ng mga magkakapatid, ng magkakasama sa iglesia. Lahat daw po yan, mga kapatid, ay merong behind. There's a war behind happening. Kung kaya nangyayari ito. And so, we will look into this at titingnan po natin magmula sa umpisa kung saan nanggagaling itong mga ito and at the same time, we will try to pick up yung mga practical implications or practical lessons na makukuha po natin dito sa ating pinag-aaralan. Okay? So, ang ating pong memory text o ang key text natin is found in Revelation 12:7-9 at ang sabi po dyan, "And war broke out in heaven. Michael and his angels fought with the dragon, and the dragon his angels fought, but they did not prevail, nor was a place found for them in heaven any longer." So, ito po mga kapatid, even before all the wars, lahat ng pag-aaway, pagtatalo ay nangyari sa lupang ito, there's the first war in heaven na binabanggit po sa ating susing talata na ito ay yung pakikipagdigma o pakikipaglaban ng dragon at ni Michael o ni Jesus at ni Satan. Okay? Between God and Satan. And that's why when we talk about the concept of great controversy, makikita rin po natin that even all the wars, all the fighting, all the misunderstanding, and all of these things happening around us, merong kaaway behind na gumagawa para nang sa ganon ay madistract tayo, mawala tayo, and if we are not able to identify na ang kaaway gumagawa nito, hindi po magkakaroon ng kapayapaan, ng pag-ibig, at hindi magkakaroon ng kasiyahan sa ating mga puso, sa ating mga pamilya, sa ating mga isipan. Ano po? Napakahirap kasi, bakit po? Satan is not happy when church, family, or friendship ay nagiging masaya at gustong maglingkod sa ating Panginoon. Gusto ng kaaway na sirain ang gawain ng ating Panginoong Diyos, and so He will bring us all these misunderstandings and conflicts. And if we are not able to identify that, maaring tayo'y nagagamit ng kaaway o nai-impluwensya ng kaaway para nang sa ganon lumihis tayo sa kalooban at sa kagustuhan ng ating Panginoong Diyos. So, titingnan natin itong war na nagsimula, na naging reason why all these wars are happening, all these problems, all this pain na hinaharap natin ay pinagdadaan natin. Kasi tatandaan po ninyo, when God created the heavens and the earth, the design is for Adam and Eve to be happy, to be free, and to have peace and joy, to experience God. But what happened, mga kapatid, mga kaibigan, mga kapatid, when sa pagpasok ng kasalanan, nagsimula itong mga wars, itong mga problems
naglabasan. And that's why the war behind all wars. The problem behind all problems. And so, as usual, allow me to summarize. Ito po ating pag-aaral ngayon using, of course, 3 points. At nawa po, maging madaling paraan para maintindihan upang maging pagpapala sa inyo, sa mga kaibigan ninyo, sa mga mahal nyo sa buhay. At kung kayo po ay may mapupulot pang ibang leksyon mula po dito, then praise the Lord. At ito po nawa ay makatulong upang nang sa ganon ay mas lalo pang lumalim ang ating relasyon sa Panginoon. At pwede nyo rin i-share yung mga iba pang lessons na matutunan ninyo kasi po as people will be watching this video, itong study na ito, may mga mababasa na mga comments dyan, and your comments, your sharing will be helpful to many. Ano po? So I'm inviting you mga kapatid, and at the same time, please share the video. Ano? Pakishare natin ang video ito para nang sa ganun mas marami pa pong makinabang at marami pang mabless. Ano? I-share nyo sa mga kaibigan nyo, sa mga mahal nyo sa buhay. Para po nang sa ganun makita nila ano ba yung mga problema, bakit may mga problema, ano bang dahilan ng lahat ng mga bagay na ito. And so allow me to summarize this lesson using 3 letter S. And the first letter S is, let's look at the start of the controversy. Let's look at the start of the great controversy. Ang Diyos ba ang nagnais na gawin itong mga problemang ito? O merong nangyaring iba na naging dahilan bakit pumasok itong lahat ng mga problemang ito sa ating buhay? Remember, when God created everything, it was good. Yan yung sinasabi sa Bible. And even in the creation of other beings, including the angels, the Lord, I believe, designed it to be perfect, na maging maayos, maging maganda. But in the story of the Bible, in Isaiah 14 to 12 to 14, meron pong angel named Lucifer na ang nangyari po ay siya po ay nagkaroon yung tinatawag po natin na mystery of sin, and he started doubting and questioning the rule of God, the reign of God, the character of God. At ang sabi po dito sa ating text sa Isaiah 14:12 to 14, "How you are fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning, how you are cut down to the ground, you who weaken the nations. For you have said in your heart, I will ascend into heaven, I will exalt my throne above the stars of God. I will also sit on the mount of the congregation on the farthest sides of the north. I will ascend above the heights of the clouds. I will be like the Most High." Okay? So mapapansin nyo po dito sa ating text na binabasa o sa ating binasa, ang nangyari po, there's something that happened in Lucifer nang nais niya na ngayon ay maging gaya ng Diyos, which he cannot be. Bakit po? Because God is infinite. Okay? Ang Diyos cannot be compared. And yet here, Satan, ang gusto niya maging gaya ng Diyos. Nagkaroon ng selfish desire. And because of his desire to be like God, ano pong nangyari? Nagsimula na siyang gumawa ng mga kwento marahil, parang dito sa lupa, di ba? When we are jealous of something, what do we normally do? Ang tendency po, di ba, yung kasabihan, lalo na daw po sa Pilipinas, yung talangka mentality, crab mentality, na ano nangyari, sa halip na magtulungan, na makaakyat yung isa, naghihilahan bababa. And pag naghihilahan pababa, anong ginagawa? Nagsisiraan. And I think this is what Satan did. This is what Lucifer did. Ang ginawa niya po, nagsimula siyang magkwento ng mga, nag-instill ng doubt sa puso ng other angels. And so mga kapatid, mga kaibigan, as we look at the start of the great controversy, there is no logical explanation why this perfect angel should have allowed pride and jealousy to take root in his heart and grow into rebellion against his creator. Kasi bakit po? Grabe, ang hirap sagutin yan, yung pagtatanungin paano nangyari yun. Kasi everything around him is perfect. Lahat maayos, lahat maganda. And yet, nagkaroon ng chance na itong si Lucifer ay questionin ang kalooban at ang kagandahang loob ng ating Panginoong Diyos. Kaya nga po tawag dyan sa New Testament is the mystery of sin, how it all started. It started in his heart,
And kumbaga kung paano siya nagsimula, paano niya na-entertain yung ideyang ganon, it's the mystery of sin. Okay? Pero ang nangyari po dito, kita-kita po natin sa Isaiah 40:12-14, yung kanyang kagustuhan na maging gaya ng Diyos. Na maging yung trono ng Diyos ay gusto niyang makuha at maupuhan, at ang gusto niya ay talagang umakyat ng napakataas. And that's why, mga kaibigan, mga kapatid, we need to be very careful sa ating mga aspirations, sa ating mga dreams, because ang nangyayari, baka po ang nangyayari ay maging gaya tayo kay Lucifer na in our desire to reach the top, na gusto natin magkaroon ng magandang buhay at marami pang iba, ay tumalikod tayo sa ating Panginoong Diyos. O kaya naman tulad niya ay gumawa ng mga bagay na hindi sang-ayon sa kalooban ng Diyos. Okay? So this is the start of the controversy. At alam nyo, mga kapatid, just trivia for those who do not know yet, yung Lucifer po came from the Hebrew word laxphero, nang ibig sabihin po niyan ay bearer of light, tagapagdala ng liwanag. But instead of bringing light, what happened to him? He transformed, and now he's bringing darkness. He's bringing doubt. He encouraged them to doubt the Lord, the faithfulness of God. Ang tanong, mga kapatid, mga kaibigan, mga kapatid, if we will evaluate our lives, tayo ba ay tagapagdala ng liwanag o tayo ay nagdadala ng kadiliman sa mga tao sa ating paligid? Okay? Alam niyo, pag tayo ba ay dumarating, do we have that influence na ang nangyayari ay yung mga tao ay gusto pang makakilala sa ating Panginoong Diyos? Or ang nangyayari ay gusto nilang lumayo sa atin kasi alam nila na yung lalabas sa ating mga bibig, yung ating mga ikikwento ay hindi makapagbibigay ng saya, kundi lalo pang mapapasama yung kalagayan. Ano po? Kasi minsan ganun eh. Ano ba yung presence natin? Is it bringing peace? Is it bringing joy? Is it bringing happiness? Or ang nangyayari, yung ating presence ay nakapagdadala ng darkness sa paligid natin. At alam nyo, mga kapatid, when we are bringing light, ano po yun? We're bringing the good news. We talk about the Bible. We talk about the goodness of God. We testify of His greatness in our lives. And I hope that ganun sana. Pero tulad ni Satan, he started like that, but then later on, he started bringing darkness. And that's why his name from Lucifer, he was called Satan. He's called the devil. Kasi nagdala siya ng mga pagdududa sa puso ng marami. At tanong ko, mga kapatid, as we apply this in our personal life, ang dala ba natin is the good news, mga bagay na makapagpapasaya sa mga tao sa ating paligid, mga salita, makapagbibigay ng pag-asa, mga salita na may pananampalataya, o anong nangyayari? Tayo ang pinagmumulan ng pagdududa. Na pag may mga proyekto, may mga projects sa church, may mga pangangaral, may mga ministries, instead of encouraging people, instead of highlighting the goodness of God that we need to walk by faith, tayo yung, teka lang, di natin kaya yan. Para tayong mga grasshopper niyan. Ha? Parang yung sa 10 spies, di ba? Yung 12 spies, yung 10, sabi nila, hindi natin kaya yan. Pero yung si Joshua and Caleb, sabi nila, kaya natin yan, kaya natin yan. Ang tanong, mga kapatid, what are we bringing in our presence? Okay? Kasi as we reflect in the start of the controversy, Lucifer was bearer of light. But later on, he became bearer of darkness. So, pag tayo'y dumarating, ang makukuha ba nila ay pag-asa o mawawalan sila ng pag-asa? No? Ha? Ang makukuha ba nila ay mabuting balita o makukuha nila ay masamang balita or mga chismis? Baka pag dumarating tayo, ay, naku, yan na, yung latest marites. Latest na chismis makukuha natin. Mga kapatid, I hope and pray that by the grace of God, tayo ay magiging tagapagdala ng liwanag instead of bringing darkness sa mga tao sa ating paligid. Okay? Sa ating mga kaibigan, sa ating opisina, wherever we are, I hope that we're bringing Jesus with us. Amen? I hope that we're bringing Jesus in all the words that's coming out from our mouth. I hope that we are lifting the name of Jesus, hindi yung ating mga sarili, hindi yung mga bagay na makapagpapaduda ng mga tao sa ating paligid.
And as we read through the writings of Ellen White, ang sabi niya, the heavenly councils pleaded with Lucifer. The Son of God presented before him the greatness, the goodness, and the justice of the Creator, and the sacred unchanging nature of His law. God Himself established the order of heaven, and in departing from it, Lucifer would dishonor his Maker and bring ruin upon himself, but the warning given in infinite love and mercy only aroused a spirit of resistance. Grabe, no, mga kapatid, mga kaibigan. The Lord was still reaching out to Lucifer, and yet, the love of God, the mercy of Jesus, the mercy of God, ang nangyari po, sa halip na siya'y mag-respond, siya po ay naging resistant, naging rebellious lalo. Ano po? Kaya nga dito, mga kapatid, mga kaibigan, it's true, yung kasabihan, lagi ko na itong ginagamit, maging sa mga sermons ko at pinapaalala ko sa ating mga missionary, sa mga staff, yung sinasabing, people don't care how much you know until they know how much you care. Okay? Yes, you care. Pero dito makikita natin, genuine care, genuine love, genuine mercy ang pinakita natin Panginoong Diyos. And yet, Satan allowed yung spirit of rebellion sa kanyang puso. Kaya, ito mga kapatid, mga kaibigan, magandang tingnan din natin ito, no? Na kasi Satan was approached well by the Lord, and yet the more he rebelled. Okay? Kaya at the end of the day, ito mga kapatid, kailangan both. We need to approach it well. Kailangan maayos yung approach natin. We always approach with love and care. But at the end of the day, meron ding role na gagampanan yung taong ina-approach kung bubuksan niya ang puso niya sa correction or magmamatigas siya. Kasi minsan, ang nangyayari, parang laging nasisisi yung nag-a-approach. Ano, yung parang laging nasisisi yung, kasi dapat in-approach mo, dapat mas lalo ka pa nagmahal, dapat lalo ka pa ganito. Pero dito mga kapatid, Diyos na yung nag-approach. Diyos na yung gumawa ng kabutihan at nagmahal ng todo. And yet, Satan allowed the spirit of rebellion sa kanyang puso. Ang ganda nito mga kapatid. In all the controversies we are facing right now, kailangan pala talaga makita natin na ang kaaway gumagawa sa paligid at ang pahintulutan natin ay yung pusong mapagpatawad at puso na nagmamahal. Kasi bakit po mga kapatid? At the end of the day, ang Diyos ang gusto nating i-glorify. Ang Diyos ang gusto nating papurihan. Ano po? Naalala ko na minsan, isi-share ko lang in relation to this. Naalala ko po, mga kapatid, I've been very open to all of you, our viewers, ano, and we love you, we care for you, and I've been very transparent with my experiences, ano po. Naalala ko po nung ako ay bagong mananampalataya pa lang, I struggle with approaching people. And I think even now, mga kapatid, I struggle and I need the mercy of God, the grace of God in my approach to people. Ano? Minsan kasi I can be very straight na, alam yun, nami-misinterpret or sometimes naman talaga mga kapatid, I can, when we are not feeling well, tayo ay yung hindi okay ang ating kalagayan, ang nangyayari, parang nadadaan natin sa hindi magandang approach, ano? At ang nangyari po ay, of course, may mga nasasaktan. And we are sorry for that. Tayo po'y nagkakamali, tayo po'y tao. And we are sorry for what we have done. And it's understandable, mga kapatid, if people will be resistant kasi nga yung approach ay hindi naging maayos. Pero naalala ko noon one time, I tried to change the approach and I tried to apply love na sabihin mo lang, tapos talagang akbayan mo pa, sabihin mo, kapatid, ganito, ganyan. Naalala ko, minura pa ako. Tapos galit na galit sa akin. At alam nyo, naging reflection ko doon, sabi ko, nung ako'y nag-approach ng walang love, nagalit. Nung in-approach ko na ng with love and concern at ginawa ko pang maayos yung pag-approach, nagalit pa rin. Sabi ko, balik ko na lang kaya yung dati. But at the end of the day, mga kapatid, we need to look at Jesus Christ. And in here, dito po sa pinag-aaral natin, during the start of the controversy, ang ating Panginoong Diyos approached Lucifer, and I believe that the Lord reached out to him. Kita ng Diyos na mahal niya. But even with all the care and love and mercy,
it is still the decision of Lucifer if he will open his heart or he will rebel. And he decided to just rebel. In-encourage niya yung spirit of resistance in his heart. Kaya dito mga kapatid, makikita rin po natin, while we need to approach people with love, it's true, at the end of the day, we have no control kung ano man ang magiging respond ng mga tao. Kahit na i-approach mo ng may love and care, yung mga ibang, yung tao, siya pa rin ang magdi-decide kung tatanggapin niya o hindi. At kung hindi niya tanggapin, mga kapatid, wala tayong magagawa. Okay, mga kapatid? So, but again, it's not an excuse na baka sabihin naman ng iba, hindi naman pala tatanggapin, pastor. Hindi, tapangan na lang natin yung approach. Talagang ganun. Hindi rin excuse yun, mga kapatid. Kailangan talaga, we do it with love just like how God did it. Ano man ang maging respond. At the end of the day, they are human beings. They have the decision to do it. So, ito mga kapatid, I'm sharing this practical tips dito po sa pinag-aaralan natin as we reflect dito sa start of the controversy. So, kung kayo po o ako yung mag-a-approach, I need to approach with love. But at the end of the day, it's the person who will decide if he will open his or her heart. Kung hindi, mga kapatid, we need to respect that. So, kung sa nag-a-approach, doon naman sa makakatanggap ng correction o ng approach ng love, it's up to you to really decide if you will open. Kasi may mga tao talaga in-approach ng hindi maganda. Ito ang mga kapatid, may mga instances naman, hindi maganda i-approach. Pero yung taong tumanggap, in-internalize niya at naisip niya, mali nga talaga ang aking ginawa. And he changed. He opened his heart. So, ganun mga kapatid, at the end of the day, hindi rin naman, again, ulitin ko po ulit-ulit na lang. Hindi ko na-emphasize na dapat yung approach ay hindi maganda. We always go for the best approach, which is love. But at the end of the day, it's the decision of the person. Katulad na nangyari kay Lucifer. He decided not to listen to God. He decided not to follow what the Lord wants from him. Okay? So, number 1, we look at the start of the controversy. Number 2, let's look at the spread of the controversy. Because Satan allowed the spirit of resistance in his heart, ang ginawa niya pa, in-encourage niya yung iba. Kaya ang sabi sa Revelation 12:4, ito ay nagbibigay sa atin ng idea kung paanong nag-spread itong rebellious spirit among other angels. Ang sabi sa Revelation 12:4, his tail swept down a third of the stars of heaven and cast them to the earth, which gives us an impression or message that 1/3 of the angels were convinced. They were convinced to doubt the mercy, the grace, and the goodness of God. And that's why, mga kaibigan, mga kapatid, this is another lesson. In the spread of controversy, sa mga bagay na mababalitaan natin, mapapakinggan natin, kailangan alamin talaga natin. Baka ma-convince tayo na mali pala yung mensahe o message na pinaparating sa atin. And now, mga kapatid, nako, sometimes we are not objective in dealing with information. Lalo na pag minsan, pagka-close na natin, anong nangyayari? Kung ano yung side ng story niya, yun na lang ang papakinggan na natin. Hindi na natin papakinggan yung iba. May sinasabihin sa yung hindi maganda, pero hindi mo naman narinig yung side ng iba, paniniwalaan mo na kagad. And alam mo yun, may mga tao na suddenly, they will change their approach sa'yo. They will change how they deal with you. Na dati okay naman, tapos biglang magbabago. Kasi they heard stories na pinaniwalaan nila na hindi naman buo yung katotohanan o yung information that they heard. And that's why, mga kapatid, dito po sa spread of the controversy, this is a lesson for us. We need to know. We need to weigh. Hindi porket famous, paniniwalaan na lang natin kaagad yung mga pinopost. Minsan kasi, pag famous, mga artista yan, mga sikat, ano mangyari? Basta may sinabi dyan, paniniwalaan na lang natin. We need to go back to the Word of God. Kailangan bumalik tayo sa salita ng ating Panginoong Diyos. Minsan, mag-ingat tayo, mga kaibigan, mga kapatid. May mga posts that at times it looks like it's bringing us closer to Jesus. But in reality, it's encouraging us to rebel against something.
Okay, to rebel against an organization. I don't believe that that's the Spirit of God. Kasi kung yan ay Espiritu ng Diyos, mga kapatid, we will all be encouraged to love. At hindi tayo i-encourage na rebelde o mag-question sa mga... Well, of course, mga kapatid, may mga bagay talagang mali na nangyayari sa paligid. Pero I think, mga kapatid, ang point ng gusto ko nating i-point dito, we need to be very careful because baka yun nai-spread sa atin na mga information, mga balita is encouraging us to rebel against somebody, against, alam niyo, to hate people na I don't believe gusto ng Diyos na mangyari sa atin. The Lord wants us to hate sin. As titingnan natin yan, kaya nga the war behind all wars, we want to hate sin kasi yan ang dahilan bakit nangyari lahat ng mga ito. Pero we are to love the people around us. Amen? Okay, at ano nangyari? Because he was able to convince 1/3. Now in verse 7, now war arose in heaven, Michael and his angels fighting against the dragon, and the dragon and his angels fought back, but he was defeated, and there was no longer any place for them in heaven. So, eto mga kapatid, nagkaroon ng digmaan, at pagkatapos itong kaaway, mga kapatid, ay natalo. Si Satan ay natalo. And then nung sila'y natalo, there's no place for them in heaven. And then sa earth, yung continuous ng story in Genesis chapter 3, ano po nangyari? Satan ay, well, there are different studies, mga kapatid, mga kaibigan, ano, na ang point natin, yung may study ng chronological order of the things that happened. I think what we need to touch now in our study is yung nagkaroon ng digmaan sa langit at pagkatapos tayo rin ay nadamay because Satan deceived Eve at si Adam also followed the decision of Eve. Ano po? Well, sometimes mahalaga naman yun, yung mga chronological order na ano ba yung nauna, ito ba, yung mga ganyan. Pero ang point, mga kapatid, what we want to touch here is the spread of the controversy. Spread to the angels, and now it will spread to the earth in Genesis chapter 3. Kay Adam and Eve. At si Satan nagpanggap na serpent. And then he started talking to Eve. At ang sabi ni Satan in Genesis 3:4-5, you will not surely die. For God knows that in the day you eat of it, your eyes will be opened, and you will be like God, knowing good and evil. Remember, what's the desire of Satan? What's the desire of Lucifer? To be like the Most High, to be like God. And now he's offering the same thing. He's encouraging Eve to have the same mindset. We will be like God. We will be like Him. We will have control. Yun din, kung ano yung mismong spirito na meron siya, ini-instill niya ngayon kay Eva. Mga kapatid. At ang sabi sa verse 6, when the woman saw that the tree was good for food, and that it was a delight to the eyes, and that the tree was to be desired to make one wise, she took of its fruit and ate. And she also gave some to her husband who was with her, and he ate. Ayan na, mga kapatid, mga kaibigan. And that's why tayo ay nadamay, nasama doon sa controversy. Kasi bakit po? Adam and Eve decided, mas pinili yung influence, yung news ng kaaway, yung bearer of light na ngayon is bearer of darkness, because he's asking people, he asked Eve and Adam to doubt the goodness of God, to rebel against God, that they will be like God if they disobey. Ang nangyari, mga kapatid, mga kaibigan, with the entrance of sin, if you go through Genesis chapter 3, dun po pumasok yung lahat ng mga pagsubok, problema, paghihirap, sufferings, and even death sa buhay na ito. Maniging ang mga pagluha, lahat po yan pumasok because of sin. Because we decided to follow yung kagustuhan ng iba o ng kaaway kesa sa kagustuhan ng ating Panginoong Diyos. Since God is the source of life, separation from God leads to death. It also leads to worry, anxiety, sickness, and disease. The suffering in our world is ultimately the result of living on a sin-ravaged planet.
Kaya po tayo ngayon nag-aalala, kaya tayo nadidepress, at alam nyo, dami pong tao ngayon talagang they are experiencing depression. Grabe mga kapatid, as I try to continue serving online, yung mga taong humaharap sa mental depression or emotional depression, grabe, ang dami. Grabe mga kapatid. Yung mga taong dumaraan sa karamdaman physically, napakadami. Yung mga taong nag-aalala, yung mga taong experience ng mga iba't ibang mga calamities, yung mga taong nagkakasakit, mga taong naghihirap, mga taong dumaraan sa mga pagsubok na hindi nila maunawaan. This is all because of sin. Because we have chosen to separate ourselves from God when we have decided to follow the enemy, to follow our own desire instead of following God. And what important lesson can we learn here? I've already shared with you a while ago, in the spread of the controversy, we need to listen carefully. We need to check very well if the message that we are hearing is really the message from heaven. Is it the message that's coming from God? Is it what the Word of God is saying? Or it's just false news or fake news? Or ito ay mga bagay na ini-encourage tayo para nang sa ganun tayo ay magrebelde sa Diyos o magduda sa Diyos o kamuhian ang church o kamuhian ang isa't isa o magkaroon ng yung bad intention or bad thinking sa isa't isa. Mapatid, we need to really see. We need to, kasi bakit si Satan very wise? He will not give you 100% mali. He will give you 99% correct, and then he will include 1% na o 99% tama, then 1% na mali. And the lesson also that we can pick up from here, as Adam and Eve decided to follow yung kanilang sariling desires. Grabe pa ngayon kay Adam dito. Kaya ang sabi doon, si Eve was deceived, but Adam, Eve was deceived, but Adam, he decided to love Eve more than God. He was not deceived. He knows that it's a sin, pero mas minahal niya yung blessing na binigay ng Diyos kesa sa Diyos. And sometimes tayo ganon. We love the blessing more than God. We love all these treasures that we are receiving, the treasures that we are enjoying, instead of loving God. And so what can we learn from this? Ang ganda, in other texts from the Bible, in Exodus 30-26, we can get that important lesson as we look at the spread of the controversy na nangyari sa heaven and in earth. Ito pong sabi ni Moses. Sabi po sa Exodus 30-26. Then Moses stood in the entrance of the camp and said, "Whoever is on the Lord's side, come to me." And all the sons of Levi gathered themselves together to him. Anong ibig sabihin nito, mga kapatid? We need to make that decision to be on the Lord's side. Si Adam, he decided to be sa side ng kanyang asawa. While Eve decided to follow what the enemy told him to do. Tayo po mga kapatid, we need to decide to be on the Lord's side. Napiliin natin na makasama ang ating Panginoong Diyos sa hirap at ginhawa, sa kasiyahan at kalungkutan. Sa panahong meron at wala, pipiliin natin na nasa side tayo ng ating Panginoong Diyos. Amen? Ano man ang mga problema at pagsubok na pinagdadaan natin, we need to make the decision to be on His side. Which is not easy to do. Kasi bakit po? Sa dami ng problema, sometimes we think that the best thing to do is to get away from God. Iniisip natin ang best thing to do pag minsan ay lumayo muna sa Diyos at gawin lang natin yung mga iniisip nating makakapagpabuti sa atin. But the best thing that we can do in the midst of all the trials and problems in life is to hold on to God. Why? Because He's holding on to us. The greatest treasure dito sa mundong ito ay hindi yung maging komportable tayo sa buhay na ito, kundi makilala at maisuko natin ang ating buhay sa ating Panginoong Diyos. And then, we can also get this lesson from Joshua. No? Sabi niya sa Joshua 24:15, "And if it seems evil to you to serve the Lord, choose you for yourselves this day whom you will serve, whether the gods which your fathers served that were on the other side of the river, or the gods of the Amorites in whose land you dwell. But as for me and my house, we will serve the Lord." Amen?
Mas piliin po nating paglingkuran ang ating Panginoong Diyos. Mas piliin po nating gawin ang Kanyang nais. Mas piliin po nating mahalin Siya. Higit pa sa ating mga trabaho. Higit pa sa ating mga mahal sa buhay o pamilya. Higit pa sa anumang bagay sa sanlibutan ito. Because when we seek Him first, all these things will be added unto us. Kaya mga kapatid, mga kaibigan, I hope that we are not loving our career more than our love for God. I hope that we are not loving our relationships more than we are loving God. Sana po ay mas lalong ang ating Panginoong Diyos ang iniibig at minamahal natin sa bawat araw ng ating buhay. Amen? I hope na kahit may problema, may pagsubok, hahawak tayo sa ating Panginoong Diyos kasi ang Diyos ay tapat at hindi niya tayo pababayaan kailanman. And so mga kapatid, we're looking at the start of the controversy. We're looking at the spread of the controversy na kaya naman pala tayo ngayon humaharap sa mga pagsubok at problema ng buhay. Kasi bakit po? Because sin entered this world. Pumasok ang kasalanan sa mundong ito na ginawa ng ating Panginoong Diyos na napakaganda. Pumasok ang kasalanan na sumira sa magandang plano ng ating Panginoong Diyos. We entertain sin. Kaya po yung lahat ng pinagdadaanan natin ngayon ng mga problema at mga pagsubok, if not because of sin, mga kapatid, mga kaibigan, hindi sana natin mararanasan ng mga bagay na ito. Nararanasan natin ito because we allowed sin. And that is why we need to hate sin. Kailangan nating kamuhian ang kasalanan. And for us to have that hatred against sin, kailangan nating magpakalapit-lapit sa ating Panginoong Diyos at maintindihan ano ang naging epekto nito sa ating buhay at maging sa ating mahal na Diyos. We need to see the light that's coming from the Lord. The love, the grace, the mercy. Para nang sa ganun dumating tayo sa puntong we will hate sin. Mga kapatid, we need the grace of God. We need to continue to grow. Madaling sabihin, pero mga kapatid, we struggle to do it. And that's why we need the grace of God. Amen? Now, we look at the start of the controversy. We need to look at the spread of the controversy. Now, let's look at the solution to the controversy. Ang ganda nito. When Adam and Eve sinned against God, anong ginawa ng ating Panginoong Diyos? In the same way that He approached Satan, ganun din ang ginawa ng ating Panginoong Diyos in Genesis chapter 3, 8-9. And they heard the sound of the Lord God walking in the garden in the cool of the day, and the man and his wife hid themselves from the presence of the Lord God among the trees of the garden. But the Lord God called to the man and said to him, "Where are you?" Anong ginawa ng ating Panginoong Diyos? It was God who approached them. It was God who initiated the approach. It was God who reached out to them. Kaya lang anong ginawa ni Adam and Eve? Nagtago sila at hinanap pa rin sila ng ating Panginoong Diyos. Although the Lord knows, He asked him, "Where are you?" And I believe that this question is a question to help Adam and Eve recognize where are they in their spiritual status before the Lord. Ang point ko mga kapatid, the solution of God is to reach out to us. And that's why our God is really, He is a missionary God. He's reaching out to us. Na kahit nagkasala si Adan at Eva, siya pa rin ang nag-approach at lumalapit. Madalas dito sa mundong ito, no? Kahit sa atin mga kapatid, human nature natin, sila nagkasala, sila lumapit. Di ba? Sila nagkamali, lapit ka. Pero ang ating Panginoong Diyos, no. Kayo nagkasala, I will reach out to you. I will help you. See where you are. And so I will ask you, where are you? So that you will know where you are. Mga kapatid, mga kaibigan, hindi ba napakabuti ng ating Panginoong Diyos? Hindi ba napakapagmahal niya na patuloy niya tayong nire-reach out kahit tayo ulit-ulit na nagkakasala at nagkakamali? Mga kapatid, this should encourage us to love God even more. Because even in all our failures, even in all our shortcomings, the Lord is reaching out to you and to me because He loves all of us. Gusto niyang tayo ay mga ligtas.
tayo ay makakilala sa Kanya. And then when we go to Genesis 3:15, the Lord made this promise, I will put enmity between you and the woman, and between your offsprings and her offsprings. He shall bruise your head, and you shall bruise his heel. Ang nangyari mga kapatid, this is the first prophecy na pumapatungkol sa ating Panginoon Jesucristo na siya'y darating, that He will bruise the head of the enemy. Ngunit at the same time that He's doing this, siya rin naman ay mabubrus ang heel. Masusugatan, masasaktan ng ating Panginoong Diyos. At alam niyo mga kapatid, si Adam and Eve, it's possible that they did not fully understand this concept of Genesis 3:15 when it was spoken to them. And that's why there's a study na yung pinangalan ni Eve sa kanyang mga anak, she thought that she has already gotten the man who will be saving them from this experience. But the Genesis 3:15 is the prophecy pointing to Jesus Christ, that Jesus Christ will come. He will die on the cross and will bruise the head of the enemy. At siya po mga kapatid, mga kaibigan, will open the door para nang sa ganun tayo ay magkaroon ng pag-asa, tayo ay mangaligtas sa buhay na to, all because of our Lord and Savior, Jesus Christ. The seed of the woman, of course, is Jesus Christ. At the cross, Satan bruised his heel. But Jesus' victory is our guarantee that one day the serpent's head will be crushed. The door of suffering and death that Adam and Eve opened will one day be closed. Grabe mga kapatid, ano? Ang nangyari po when Jesus died on the cross, it assured us that in Christ we are saved. We have eternal life. Mga kapatid, ano? Na bruise ang head ng head ng enemy. And when the time comes in the fullness ng kanyang own, when He comes for the second time completely, the serpent's head will be crushed. Mawawala. Matatalo na ng lubusan. Yes, the death of the cross ng ating Panginoon Kristo, tayo'y nagkaroon ng pag-asa. Ngunit hindi ibig sabihin na pag tinanggap natin ating Panginoon Kristo, wala na tayong pagsubok at problema because we still live in this sinful world. But the good news is, as we continue to hold on to Jesus, to make the decision to surrender our lives to Him, one day, completely, the serpent's head will be crushed. Mawawala na ng tuluyan ang lahat ng mga problema at mga pagsubok na ating hinaharap. Because when Jesus comes for the second time, it will be the end of all our sufferings. There will be no more tears, no more crying, no more pain, no more death. And so mga kaibigan, mga kapatid, I hope and pray that we will make that decision to surrender our lives to Jesus Christ. Mga kaibigan, mga kapatid, the Lord offered the solution, gave the solution through His Son Jesus Christ. We are assured of our eternal life. The question is, binigay na ba natin ang ating buhay sa Kanya? Tinanggap na ba natin siya bilang ating tagapagligtas? Isinuko na ba natin ang ating mga sarili sa Kanya? If not yet, if we have not given fully ourselves to God, this is the best time. He loves you. He cares for you. And He gave His Son. Why don't we accept Him now? Wholeheartedly. Tanggapin natin siya sapagkat siya'y makapangyarihang Diyos na nagmamahal ng lubusan sa atin. And again, mga kapatid, we talk about 3 letter S as we start this wonderful lesson, the great controversy, the war behind all wars, the start of the controversy, the spread of the controversy, and the solution to the controversy. Walang iba kundi ang ating Panginoon Jesucristo. Walang iba kundi ang ating Panginoong Diyos who's reaching out to you and to me. Na isuko natin ang lahat-lahat sa Kanya. Nawa po'y na-bless kayo dito po sa ating pinag-aralan. Let's bow our heads, let's pray. Maraming salamat, mahal na Diyos, sa aming pong napag-aralan ngayon. Salamat po na pinaalalahanan kami na tunay po na sa inyo may pag-asa. Salamat po sa paalala na sa inyo
kami walang katatakutan. Salamat po na sa inyo, we are assured of our eternal life. Lord, tulungan niyo po kami. Napiliin po kayo sa araw-araw. Tulungan niyo po kami as we are hearing a lot of news. As we are hearing a lot of things around us, Lord, help us, Lord, na makita po ang inyong kamay na naglilid at nag-guide sa amin. Tulungan niyo po kami, Panginoon, ma-discern what is right and what is wrong. And may it be that what we will accept, what we will entertain, will help us to grow in faith and in our relationship with you. Lord, patnubayan niyo po kami, tulungan niyo po kami, palakasin niyo po kami, at tulungan kami, Panginoon, na piliin kayo sa araw-araw. Salamat, Panginoon, na kami ay nire-reach out ninyo sa panahon ng aming mga kakulangan. Pagbagsak kayo ay patuloy na nagmamahal sa amin and you want to reach out to us. Lord, help us to open our hearts. Tulungan niyo po kami na huwag magkaroon ng spirit of rebellion and resistance in our hearts. When you are correcting us, Lord, help us to follow your lead. Help us to open our hearts to your instructions. Lord, maraming salamat po na anumang pagsubok, problema namin pinagdadaanan, makakaasa kami na kayo'y kasama namin, na wala kaming katatakutan dahil sa inyo lang, Panginoon, we are already complete. Tulungan niyo kami, Panginoon, sa mga pagsubok at mga problema at sa mga pagdududa namin, tulungan niyo po kami na manampalataya sa inyo. Tulungan niyo kami, Panginoon, palakasin niyo po kami. Maraming salamat po sa inyong kabutihan at pagmamahal sa pangalan ni Jesus. Maraming salamat mga kaibigan at mga kapatid sa inyong pong ginawang pagsama sa ating programang ito at nawa po'y nakinabang kayo, nawa po'y na-bless kayo. And again, we encourage you to share this video at nawa po mas marami pa pong makinabang. And once again, I want to say thank you sa lahat po ng mga nagpe-pray at nagsusupport sa ating ministry. By the grace of God, we are continually able to do this all for His glory. Maraming salamat po for supporting our online and even our face-to-face ministries, and we hope to continue to visit more churches for the glory of God. Muli po, maraming salamat. Purihin ang ating Panginoong Diyos at magkita-kita po tayong muli sa susunod na pag-aaral. God bless you.